Ito pa yung isa sa mga gusto ko. Cooking set. Yan pwede. Ang lakas. Gundo. Ito na ang mga bago nating collection. Time check lang mga kapanalig. 6:19 na po ng gabi. At hanggang ngayon wala pa rin kuryente. Camping sa loob ng bahay. Yan na pang tapa. This is my first time na makatulog dito sa Campanalig. Hindi naman nakakatakot. Hello! Good morning, Kalaka! Di ba may tono? Simulan nang magkulitan kasama si Inuit TV. Magandang araw mga kapanalig. Yan, ngayon ako na lang mag-isa dito Dahil nga si Utol umalis na. Pero dumating na kasi yung mga binili ko galing Shopee ng mga magagamit namin sa Simara. Kaya ngayon mag-unboxing tayo, mag-unplastic, di ba? Para makita nyo kung ano yung mga nabili ko. Yan, gusto ko lang sa inyong i-share para may kausap din ako kasi yun nga, ako lang mag-isa dito. Yan, sanay na rin naman. Hindi ko lang alam mamaya pag sobrang dilim na. Pero meron na namang harang yung mga bintana at meron naman pintuan. Doon na lang ako sa taas, di ba? Pwede lang manood ng movie sa cellphone. Yan, para malibang-libang tapos tulog. Pero sa ngayon hangga't maliwanag pa naman, unboxing muna tayo. Wala pa nga kuryente ngayon Kung kailan ako mag-isa dito, yung susubukan ko talaga ako mag-isa tsaka walang kuryente. Kaya sana bago mag-alas 6 o magdilim, magkaroon na ng ilaw. Grabe naman pagsubok yun. Wala lang kuryente, ako pa mag-isa. Ay, hindi ko hulila Kaya kunin ko lang itong mga to. Okay. Shit. Ito ang unahin natin. Kanina, galing nga ako palengke at gusto ko ulit magpasalamat sa mga sa mga bumili. Yung t-shirt na padala ko na. Umpisahan natin dito. Pero sa tingin ko, alam ko na ito dahan-dahan lang baka masira. Ito yung isa sa mga importante na dadalhin ko. Yung pinaka namin, bubong o tarp kung tawagin ko doon, nagkakamali para pag naglatag ng tent, pwede kayong sabit nito. Ang ganda So may kasama siyang tali para itatali mo siya kung saan pwede. Tapos meron din kasamang bakal. Parang sa tent lang din. Ito yung pinaka itutusok mo sa lupa para hindi siya hanginin, maging matibay, suporta. Yan. Buka ko pa. Pinaka tarp. Laki niya. So sana hinahanap ko sa Shopee yung yung tawag dito, waterproof. So sana waterproof talaga siya Meron ako dati dito yung kulay green, kaso nga lang sira na. Kung saan lang namin nilalatag, kung saan lang namin ginagamit. So, alam niyo naman, burara. Pero ngayon iingatan ko na tayo, ilalagay ko na lang sa sa malaking box. Ang laki nyo. Lawak. Manipis lang siya pero matibay, parang yung duyan namin. Ito. Kala mo manipis pero kahit dalawa kayo sumakay, kayang-kaya. Parang ganito lang din yan. Sana hindi na ako bibili nito kasi iniisip ko na na merong tent naman. Ang iniisip ko nga lang din paano kung biglang umulan. Kailangan din namin to. Hindi lang naman sa ulan, pati araw. Minsan sa dagat, maglalatag kayo ng tent doon. Minsan walang mga puno, 'di ba? Kaya bumili na ako nito. Siya, magaan lang. Kaya masarap dalhin. Yan. Lipit ko lang. Panay sa araw, puso'y napasigaw.
dumating na. Hindi ko lang alam kung dumating na lahat. Kasi sabi ko nga sa inyo, si Budang yung umu-order. Tapos, pag merong Shopee, puro kay Ate Rosie, binabagsak yung mga parcel. Kaya maraming salamat doon sa tindahan sa taas. Yeah. Okay. So, tapos na tayo dito sa isa. Ano naman ba? Ito. Ito, tignan natin. Sana walang problema yung mga nabili ko, no? Ito pa yung isa sa mga gusto ko. Cooking set. Siyempre kung magka-camping kayo, kailangan nyo ng cooking set dahil meron na akong kalan. Puro siya Shopee lang to. At sana tignan natin kung maganda rin yung ano niya, yung quality. Ayan, nakalagay siya sa isang lalagyan. So kaya na-expect ko na sobrang dami naming dala talaga papunta si Mara. Kaya magbabawas ako ng mga damit. Pwede naman maglaba dun eh. Kung paulit-ulit yung nakikita yung suot ko, ganoon talaga, maglalaba na lang. Ayan o. Ang cute. Meron pang takore. Raan natin. Sa loob ng takore may mga panando katulad nito. At may kasama ng Scotch Brite panghugas. Ang cute. Nakakatuwa, sarap sa feeling pag ano, no. May mga bago kang gamit. Tapos talagang ano mo siya. Kumbaga parte na ng ano mo, hanap buhay mo, ganun. Ang cute niya. So pwede tayo mag-init dito ng kape, ganyan. Walang takip, meron. Mag-init ng tubig para sa kape, ganyan. Ang cute. Ito, meron rin si Kuya JP nito yung mga pang sandok, ganyan. Di ba? Meron siyang tatlong pang sandok. Tapos eto, pwede kayo magsaing dito. Yan, oh. Quality rin eh. Pwede kayo magsaing, magluto ng kung ano, sinigang, tinola, kahit ano pa. At meron din isang set pa. Ganyan lang siya. Pag iano mo, papatong mo sa kalan, hindi ka mainitan kasi meron siyang pinaka plastic sa dulo. Meron na tayo, kakatuwa. Balik na natin. Ayan, tsatsakain natin. Meron din pala nito. Ayan, ano ba to? Paano gamitin to? Ayun, sandok din. Kakatuwa. Ayun. Ang cute. Meron na naman tayong ano, may dadagdag sa ating collection. Wow. Yan po, ibabalik ko na. Kasi lalagay ko na sa isang lalagyan ulit. Sabay lalagyan niya. Saan na lalagyan niya? Ito. Yan. Meron din palang panghalo. Ayan, gawa siya sa kahoy. Lalagyan natin dito. Barigan niya yung pag binalik. Ayan. So gagawin ko pagkatapos gamitin, hugasan ko agad. Tapos ayun, itatabi na para hindi siya masira agad. Unti-unti na tayong nakukumpleto yung mga gamit natin para sa ating adventure. Kaya talagang sobrang excited ako sa mga sa mga biyahe namin dahil meron na tayong mga gamit. Yan. Oh. Mahalaga to eh. Meron na tayo. Susunod naman, eto. Ano kaya to? Okay. Eto na, buti merong ilaw na pag hinatak mo siya para siyang Christmas light. Kasi nakakadagdag ng mga kapanalig yung pag magka-camping kayo. Tapos merong ilaw katulad nito. Nakakadagdag sa yung parang relaxation, yung magiging peaceful yung isip mo, ganun. Sana walang problema. Uy, meron charger, Type-C ang charger niya. Yan eto. Ang hirap hanapin nito nung hindi na pala mahirap hanapin. Matagal dumating yung iba kaya umanap kami ng bagong seller. Buti na lang magaling si Dang. Ayun, nadali naman. Tingnan natin. Meron din siyang magnet dito. Pero paano siya sindihan? Ayun.
So pwede siyang ganito. Oh, pwede siyang, yan oh. Tapos meron, hinihila siya eh. Saglit ah. Papakita ko sa inyo. Ang cute. Sakto, mamaya ako mag-isa sa taas, pwede ko ito magamit. Yan oh, pwede. Ang lakas. Gundo. Dali nga. Hatakin ko kasi pero siya pinaka parang Christmas light. Ayan. May mga wire siya. Kunyari yan. Oh. Nakita nyo? Pwede mo siya isabit sa tent mo sa loob o kaya dun sa pinaka tarp na katulad nito. Pag nakasabit na yan dun sa pinaka area kung saan kayo magka-camping, ilagay mo lang sa gilid. Ang ganda na nito sa mata, lalo na pag gabi. Tingnan mo. Ay, ba't nawala na? Ayun no? Oh, parang Christmas light talaga no. Imaginein mo, mamaya pag gabi papakita sa inyo. O yan no. Meron ka pagpipilian. Oh. Oh yan no. Tapos yun na. Tapos pag ibabalik mo na siya, dahan-dahan lang daw kasi medyo ano baka masira. Iniikot siya eh. Paano ba siya ikutin ng tanong? Naku baka masira ah. Yan ganyan. Naikot yung part na to. Tapos dahan-dahan lang. Kasi baka mabatak ng gusto yung pinaka ano. Mga wire. Medyo nakakatakot siya. Kaya ano lang may kasamang pag-iingat. Pag ibinalik mo na siya. Oh. Yung isang parang ganito din yung isang flashlight ko na pwede mo siyang idikit sa bakal kasi meron siyang magnet. Papakita ko sa inyo, wait lang. Paano ba to? Ang ganda no siya. Okay. Wow, op. Uy, kala ko malalaglag eh. Yan. Kahit saan mo idikit, basta merong metal dun sa ano, sa area, pwede mo na siya idikit. Yan, nakadikit lang siya ganyan. May ilaw na kayo. Kung gusto mo pa yung palakasin ng gusto. Ay. You know? Yeah. Lakas no? Stig. Yes. Kakatawa. So ang laga nito nasa ano lang mga 399, mga ganyan, mga ganun lang. Mura, 'di ba? So ito ingatan ko na talaga mga kapanalig. Dalawa na yung ilaw natin, yung isa yung haba, tapos ito yung bilog naman. Bali 5:21 na po, wala pa rin kuryente at ako pa rin ang mag-isa dito. Try na natin. Ito meron pa oh. Hindi ko alam ko. Uy, baka ma-damage. Dahan-dahan lang. Ito na. Dati meron na ako nito. Kaso nga lang, nabulok na siya sa ano. Nabulok na siya sa kalumaan doon sa Bukana. Kasi di ba nagdadagat nga kami dati doon sa Bukana. Kaya kailangan mo talaga ng bag na waterproof para hindi mabasa yung mga gamit mo sa loob. Ganito rin po yung bag ko dati. Na ganitong style, ganito kulay, ganun. Yung black, tapos meron siyang pinaka bag. Dadaling ko to kasi dagat yung pupuntahan namin eh. Yan oh. Maganda to. Laki niya oh. Ayan. So pwede mo siyang buksan dito. Yan po. So kahit umulan, safe na safe yung mga gamit nyo dito sa loob. Tapos pag isasara mo siya, kunyari ilagay mo na yung mga gamit mo, itutupi mo siyang ganyan. Tapos tsaka mo siya igaganito. Baliktad. Tutupi mo siyang ganyan. Tapos pwede mo siyang i-lock na pag ganoon. Ganyan. Silyado na. Tapos meron pang pinakabulsa dito sa labas. Pwede ka maglagay ng iba pang gamit. Tapos may pinakabag siya. Tapos tignan, 'di ba? Itim, ganda. Alas makukumpleto ng gamit. Meron pa ba? Wala na. Parang nabitin ako ah.
Ito. Meron, ano ba to? Ito siguro yung ano, yung tawag dito. Yung sinasabi ni Budang na sabon para kay Peklat sa aso. Kaya hindi galisin. Ayan o. Para sa ano, hindi kasama sa camping to ah. Ayan, pampaligo to ng aso. Yeah! Yan. Yun na. Tatabi ko ng mayigit to. Nabitin ako ha. Parang gusto ko pang mag-unboxing pero wala na eh. Kakatuwa. So ready na tayo. Sa tingin ko lahat dumating na eh. Ilaw, tarp. Meron pa. Upuan, shampoo. Yung pang ano, yung pang para medyo kumapal yung hibla. Ano pa ba? Yun na lang hindi dumadating yung upuan na in-order ko para sabi ko nga pati si kuya makakaupo ng maayos. Hintayin na lang natin sa mga ibang araw. Dadating din yun. Ito na ang mga bago nating collection. Yes, magagamit natin yan. Ingatan ko na. Ang ganda. Woo! Yan, magdidilim na. So, ready ko lang yung sarili ko, no? Tsaka ilalagay ko yung mga gamit ko na dun sa loob ng bahay. Yan. Doon na ako sa taas tatambay. Yan, tamang ano lang, nood ng Netflix sa cellphone. Tapos kakain muna pala ako para wala nang babaan to. Time check lang mga kapanalig, 6:19 na po ng gabi. At hanggang ngayon wala pa rin kuryente. Buti na lang talaga dumating na yung mga ilaw ko. At naka full charge to, no? Pinull charge ko nung mga nakaraan. Kaya ayos lang. So na-tsempo, meron bakal dito. Pwede natin siyang kapit dito para maliwanag. Yan. Maliwanag tayo, di ba? Para tayong nagka-camping. Tapos dito na rin ako magti-trip ng mga luto-luto. Ganun. Kakaano ko lang eh, kakaligo ko lang. Ano po yan, basa yan, hindi yan pawi sa tubig yan. So imagine ko ngayon talagang nagka-camping lang ako. Camping sa loob ng bahay. Ayan. Butane. At merong tapa na pinauwi sa amin kanina galing sa birthday ng tito ko. Iluluto ko siya ngayon. Ayan, para meron akong makain. Susubukan ko na rin ngayon yung ano, itong bagong mga bago nating gamit. Dito ako magpipirito ng tapa. Dito sample natin tapa. Hindi yan. Lagyan na natin ng mantika. Toko. Yan na. Bantayan mo ako, Toko, ha. Huwag mo ako takutin. Camping sa loob ng bahay. Yan. Sarap na ito. Baling tapa, parang nakamarinate siya sa ano, sa garlic. Yan, sa bawang. Kaya mukhang malasang-malasa talaga to. At kumukulo na po yung ating mantika. For the first time magamit natin itong tawag dito, ano tawag diyan, kawali o basta yung camping materials. Ang bilis lang oh. Malipis lang kasi yan. Naku, tatasik. Ganyan. Lagyan natin yung ating tapa. Pang tapa. Diba hindi ko naiisip na mag-isa lang ako pag may ginagawa ko. Luto, tawang luto lang. Kailangan talaga masanay ako dito eh, kasi sabi ko naman sa inyo, hindi naman palaging meron akong nakakasama dito. Kailangan masanay din ako. Katulad niyan, umuwi si kuya, ako lang mag-isa. Kaya kailangan maging big boy na ako, maging brave.
Yan, mamaya kakain na tayo. Tapusin ko lang to. Eto na yung naluto nating tapa. Sa tingin ko hindi pa siya masyadong luto pero pwede na, hindi naman ako maarte. At meron nang nakaready na sausawan. At syempre yung puset na pinauwi sa amin kanina at konting kanin lang. Kain! Tara! Sarap na ito sausawan oh. Tapa. Di pa masyadong luto pero masarap na yan. Sarap na pagkakamarinate. Hindi ko alam kung pinapakuluan pa siya eh. Basta nanirekta ko na siya sa mantika. Medyo mainit. Mali sa akin yan. Umaga na! Hindi naman pala nakakatakot dito sa Kampanalig matulog mag-isa. Kasi okay naman pala. Akala ko sobrang nakakatakot. Hindi naman pala. Simple lang. Huwag ka lang mag-iisip ng kung ano-ano. Tapos pumikit ka lang. Tapos makakatulog ka na ng maayos. Tapos pag ising mo umaga na, maliwanag na. This is my first time na makatulog dito sa Kampanalig. Hindi naman nakakatakot. Ayos lang naman. Dahil umaga na, oras na para bumaba at simulan ang napakagandang umaga. Dahil maaraw ngayon, mga kapanalig, no? I made it. Tama ba yung English ko? Nagawa ko. Mag-isa lang sa Kampanalig, nakatulog ako dito. For the first time, nakasurvive. Maraming iniisip kagabi, pero ngayon okay naman. Ito na. Ginawa ko, sinindihan ko lang lahat ng ilaw. Di ba walang kuryente kagabi? Sinindihan ko lang sila, parang naka-switch on lang sila. Tapos kung magkakaroon ng kuryente, kung saan na silang sisindi. Ayun naman, siguro mga alas 10 nagkaroon na ng kuryente. Na kasi yung poste, mga kapanalig, no? Sinat ko si Nanay Luz, si Ate Rosie, si Kuya Terry, at kung sino-sino pa yung mga taga dito din. Akala ko kami lang yung walang kuryente. Iyon, merong nga raw na merong problema na poste raw nabangga ng isang malaking truck, tapos naputol o nalaglag yung mismong poste. Buti na lang naayos agad. Kaya nagkaroon. Kasi alam nila na, wala, si Louie TV, matatakutin yun, mag-isa lang doon tapos wala pang kuryente. Gano'n siguro. Hindi, joke lang. Buti na naayos agad. Yan ang ginagawa namin, no? Kunyari, pag may mga mag-isa lang dito natutulog, inaakit namin tong hagdan. Tapos sinasara namin to para lang, magdagdagan ba yung namin, yung tiwala ba na mas safe kami pag wala yung hagdan diyan. Tapos merong harang dito. Nakikita niyo yung mga sikreto namin dito. Ibabalik ko lang to. Wala pa kasing mga division eh, wala pang mismong pintuan yung pinaka-kwarto ko papasok dito. Kaya masyado pang open. Mas okay na ngayon. Mas naisip mo na safe ka kasi may mga harang na nga po at may pintuan na. Kaya masarap na matulog kahit mag-isa ka lang. Iniisip ko nga ako yung mga yung taong nakatira lang mag-isa talaga sa gubat. Yung mga talagang nakaka-survive sa alam lang nila, 'di ba? Kung ano yung mga pwede nilang gawin doon. Magluluto mag-isa kahit gabi nasa gitna ng gubat. Parang ganoon lang. Iniisip ko kagabi. Parang sabi ko, laki-laki ko na eh. Matatakot pa ba ako? Gusto ko lang i-share sa inyo na may part talaga na matatakotin ako. Pero kaya naman yan. Basta nasa utak mo lang naman yung kung isipin mo na matatakot ka talaga. Pero kung isipin mo na matapang ka, di ba, na big boy ka na, kayang-kaya. Sabi ko kay Kuya Terry, magtrabaho kami. Di ba ba ang hanggang? Di ba ba? Yan, di ba safe? Kahit multo, hindi makakaakyat kasi walang hagdan. O ngayon, pwede nang bumaba.
perfect! Woo! Taka na. Ay! 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 Baba ko lang yung mga kinain ako. Buksan na natin ang ating pinaka-safe na pinto sa buong mundo. Hello! Good morning, Kalaka! Good morning, Kapanalig! At patayin na natin mga ilaw. Para maka-menos naman tayo sa kuryente. Malaki babayaran natin ito. Yan. Magilamos muna ako. Hinintay ko lang si Kuya Terry kasi nga meron kaming trabaho ngayong araw na ito. Dalawa lang kami. So meron pa namang binistay doon na buhangin. Kaya mapalitadahan na yung pader. Magilamos lang ako para ayos ang pakiramdam. Hilamos, sipilyo, linisin ang buong pagkatao. Tapos ready na para sa trabaho. Ang presko talaga. Masaya ako. First time ko makatulog mag-isa sa gabi. So ito na ang umpisa ng katapangan ni Kapanalig. Pakita ko lang sa inyo yung mga manok namin dito. Meron na silang 5 yan eh. Kaso nawala na yung yung isa. Hindi ko alam kung ano nangyari. Yan Nakakatawa kasi magkasama sila nagbabantay. Para kasi sila sabay silang naglimlim, sabay din napisa yung itlog. Kaya ayan, magkasama sila nagbabantay, dalawa yung nagpo-protection sa mga sisiw. Ang kukit Pag may lumalapit diyan, kunyari mga si Ulila o kaya yung ibang aso, talagang sinusugod na itong dalawa. Tapang. Katuwa. Tweet 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 tweet. Tweet tweet tweet. Kuk. Ginong ibon. Ugas muna ako ng plato bago dumating si Kuya Terry. Kasi ginamit ko nga kagabi yung mga natin, di ba? Mga pang-camping na pangluto. Ugasan ko na ngayon. Sabi ko hindi na ako magiging burara, di ba? Pero hanggang kailan kaya ang tanong. Kailangan magsipag. Maging masinop sa mga gamit. Maging masinop pero naiwan ko kahapon yung cellphone, yung sombrero, yung tuwalya doon sa resort birthday ni Daddy. Hugasan na natin ang mga marurumi para hindi maipon sa lababo. Hugasang mabuti ang mga baso at plato para walang sebo o apo. At ito na, alisin ang mga marurumi. Banlawan bago sabunin. Ginamit ko talaga kagabi yung mga pang-camping na plato, baso, para mapil ko ba na nasa ko. Nagka-camping lang ako, may enjoy ko yung sarili ko, hindi ako makapag-isip ng kung ano-ano. Effective nga naman. Effective eh. Hindi ako nakaramdam ng takot eh. Kasi may pinto na eh. Effective. Subukan nyo. Siyempre pag pag wala pang mga pinto, abay talaga na may kay mag-aalangan. Pero ngayon may pinto harang na, ayos na. Hindi ka na matatakot. Kumbaga nasa isip mo may protection ka na, hindi ka na basta-basta mapapasok. Tapos may itak pa sa tabi ko. Di sinong lalapit sa akin doon? Ang makakalapit lang sa akin na yung may mga barel. Pero kung itak-itak lang mag-aalangan sila, Matapang na ngayon si Louie TV. Baka akala niyo. Hindi na ako yung katulad dati na kinikilabutan agad sa mga simpleng maririnig lang. Dahil ako'y big boy na, kailangan masanay na. Bakit hindi ng mga manok? Pinakain ko si Lilay, linagyan ko ng kanin daw, Bandang uli sila na yung dumali. Naubusan ka na. Naubusan ng manok Wala ka na nakain. Katanga na binigyan na Hindi pa sinunggaban.
Bahala ka. Pinapakain. Pero pag kumakain naman, hingi ng hingi. Nangangalabit pa sa lamesa. Pag binigyan mo ng pagkain, hindi naman kumakain. Kalokohan na yan. Nandiyan lang ang Kuya Terry. At, ayan. Tapos na rin ako maghugas ng plato. Mag-aayos na ako para makapag-start na kami ng trabaho. Pero bago yan, papatukain muna natin ang manok. Ito. Patuka ng mga manak. Manak! Yan, bigyan natin sila. Lapit! Naging ano? Pabo. Sa iba. Kung sana namamasyal yung iba eh. Di ba may tono? Oh. Gusto nyo pa yung may tono ha? Oh, ayan, unti-unti na sa naglalapitan. Gusto nyo pala yung may tono na tawag eh. May mataas, may mababa. Oh. Gusto may tono, kayo ha? Maarte kayo ha? Oh, mga malak, pakainin nyo yung anak nyo. Yan. Yan, humayo kayo at magpakarami para marami kami maluto. Mga manok, kumain kayo mabuti, magpataba. Si Ulila, binibigyan ng pagkain, ayaw kumain. Katangan na rin pusa na are. Binibigyan ng pagkain, ayaw kumain. Yan, kakain na sila. Laki na ito. Ito yung bubuntis sa mga manok eh. Kalaki na yan. Okay, ito ka. Punta natin si Kuya Terry. Dahil tapos na ako maghugas, suportahan na natin si Kuya Terry doon. Konti lang naman yung gagawin namin ngayon. Yung isang pader lang. Tapos pag may sobrang papatapalan ko na rin kay Kuya Terry yung linyahan ng doon sa may kwarto. Konti lang naman yun. Pero kung kakapusin, next time na lang. Ganun talaga ang buhay. Huwag natin biglain, baka dumugo. Diba Kuya Terry, no? Si Kuya Terry, oh. Binasaan niya na, oh. Oh, okay na yan. Ganyan lang yung basaan yan. Okay. So, sa tingin ko, ang haba na ng vlog ko na to, no? Simula po to kahapon, eh. O, magpapaalam muna ako mga kapanalig. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Magkita-kita na po tayo sa next update. At salamat po talaga sa supportan nyo sa lahat ng hindi buwibitaw. Hanggang ngayon, nandito pa rin sa Team Kapanalig. I love you all mga kapanalig. Lagi tayo lahat mag-ingat. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.